As I've said po, no, yung text po natin for this morning is about, dyan po sa 1 Kings chapter 13. So most of the scriptures na pagbubasihan po natin or titingnan po natin is nandyan po. So kung meron kayong bookmark or bulletin or something like that, paki-insert po dyan kasi yan lang po mostly yung pupuntahan po natin. We're gonna go to some places pero yan po yung pinaka-main text po natin. Yan po yung magiging source ng preaching po natin. Sapagkat for me, isa po ito probably sa mga more interesting stories in the whole Bible. Kasi marami pong mga tao sinasabi po nila na kaya mahirap pong basahin yung Biblia is because of the fact na yung Biblia daw po ay boring na libro. Pero actually, yung mga tao nagsasabi po nun, sa tingin ko, pananaw ko po ay hindi lang po nila nabasa yung Biblia kasi kung talaga babasahin po nila at uunawain po nila yung mga kwento na nasa Biblia, hindi po ninyo pwedeng sabihin na boring. And even here, ito pong kwento po na to, hindi po ito boring na kwento sapagkat makakita po ninyo itong kwento po na to kung talagang inintindi niyo yung pagkakabasa kanina. Isa po itong kwento na napaka-interesting sapagkat ito po yung tipo ng kwento na may plot twist, di ba? Tayo mga Pilipino, kaya tayo nahuhumaling minsan sa mga telenovela, di ba? Pag yung mga nanonood ng telenovela, isa sa mga rason kasi may mga plot twist, yung tipong yung kontrabida, yung bida bigla pala magiging kontrabida or something like that, okay? And I think this story is something like that where isa po itong kwento na kung titingnan po natin ay parang meron po siyang plot twist, okay? Now, bigyan ko lang po kayo ng konting background patungkol po dito sa kwento na to kasi baka yung iba sa inyo hindi po familiar yung setup ng kwento. Now, kung matatandaan po natin, yung bayan po ng Israel, nagkaroon po sila ng 3 hari na at this point. So, the first king is si King Saul. So, siya po yung unang hari ng Israel. At sa pamamalakad niya po sa kanyang pagiging hari, yung malaking bahagi ng kanyang pagiging hari ay kanyang inilaan sa paghahabol sa actually na naging pangalawang hari ng Israel, which is si King David. Okay? And the reason why kung bakit niya hinahabol si King David is because of the fact na nag-disobey siya sa Panginoon at nireject siya ng Diyos na maging hari at inordain si King David na maging hari pero ayaw niyang bumaba sa pwesto. So therefore gusto niyang patayin si King David. So yun yung pinaka-hypnosis ng buhay ni King Saul. Now, naging hari si King David and obviously sa kanyang kapanahunan hindi man siya naging perfect pero since siya ang siya ang man after God's own heart, okay, naging malago at nai-prepare niya na maganda yung kanyang kaharian, na set up niya na maayos yung kanyang kaharian to the point na napamana niya yung kanyang trono sa kanyang anak na si King Solomon. Now, sa panahon ni King Solomon, kung mapapansin po ninyo, yun po yung panahon sa bayan po ng Israel kung saan kumbaga, it's on its most glorious, kumbaga, or pinakamaasensado or umasenso ang bayan ng Israel nung panahon po ni King Solomon kasi nga po lahat po ng gera ay ipinaglaban na po nung kanyang ama na si David. So nung panahon ni King Solomon, almost wala na pong gera na nangyari sa bayan ng Israel. And obviously, ang strategy po kasi ni King Solomon sa paghahari is diplomasya. So ang nangyari dahil sa kanyang pagiging diplomatiko, so to speak, ang nangyari po ay nagkaroon po siya ng maraming mga asawa, 1,000 in fact. At sa mga asawa po na yon, siya po ay dinala sa maraming mga Diyos-Diyosan. Okay? And bilang kaparusahan, dahil sa ginawa na yun ni King Solomon, okay, ang sabi ng Panginoon ay hahatiin niya yung kaharian ng Israel. So at this point, nung hinati, not necessarily actually kung ako tatanungin nyo, not necessarily hati yon kasi 10/2. Okay? So talagang tinanggal basically yung kaharian sa linya kay Solomon. Pero dahil lang sa kanyang ama na si David, kaya tinira yung 2 tribo, which is yung Judah and Benjamin. So yun yung naging kaharian ng Judah. And later on, yung 10 tribo, tinawag sila na kaharian ng Israel. Now, ang problema, nung panahon na yun, nung nahati yung kaharian ng Israel sa 10 tribes, which is yung Israel and yung Judea, or yung Judah, yung Kingdom of Judah, is because of the fact na nung matandaan ninyo, yung bayan ng Israel, sumasamba lang sila sa iisang templo. Okay? So, nung nahati yung bayan na yon, ang problema, napunta yung templo dun sa maliit na kaharian ng Judah. Okay? So, ngayon, yung kaharian ng Samaria, yung kaharian ng Israel, wala silang necessarily na sasambahan. Okay?
So ang ginawa ng kanilang hari na si Haring Jeroboam ay nagtayo siya ng templo kasi ang kanyang pagkatakot naman is baka naman itong mga tao na to na gustong sumamba at pumunta pa doon sa templo sa Juda, baka naman ang mangyari is doon na lang sila tumira kasi mas malapit sila doon sa templo. So mawala yung kanyang kaharian na ibinigay sa kanya ng Diyos. Yun yung fear niya. Kaya now I'm not saying na tama yung ginawa ni King Jeroboam because of the fact na yun ay idolatry, okay? Pero gusto ko rin po maunawaan ninyo na yun yung sa pananaw niya, yun yung magandang gawin. Now, ito actually, yung naging response, yung kwento po na to sa 1 Kings chapter 13, ito po yung naging response ng Diyos dun sa ginawa po ni King Jeroboam na nagtayo po siya ng altar at siya po ay gumawa po ng panibagong sambahan or templo or bagong relihiyon para maihiwalay sila dun sa tunay na relihiyon ng Diyos. Now, I want you to understand, kalooban po ng Diyos na mahati yung bayan po ng Israel. So, ibig sabihin po nun, hindi niya papabayaan na itong Israel, itong 10 tribo na to, na parang mawala na lang sila ng tuluyan, na parang wala silang sasambahan because of the fact na kalooban yun ng Diyos. In fact, sabi ng Bible, pag binasa niyo yung kwento na yun, na kung tataliba lang si Jeroboam, okay, sa mga kagustuhan ng Panginoon, okay, ibibless siya nito. Kaso nga lang, hindi siya tumalima kasi nga ang inuna niya is yung physical na kanyang tingin na, o teka lang, baka naman natatakot siya na itong mga tao na to ay lumipat sa Juda dahil nandoon yung simbahan. So tingnan niyo po sa verse 1, sabi po doon, and behold, there came a man of God out of Judah by the word of the Lord unto Bethel, and Jeroboam stood by the altar to burn incense. So kung papansinin po ninyo, itong man of God na to, hindi po siya binigyan ng pangalan sa Bible. Okay? Now, Brother Chris, bakit hindi siya pinangalanan sa Bible? Okay, hindi ba saved tong tao na to? Kasi, di ba, if you're gonna look at it, dun sa kwento sa Luke 16, yung rich man, hindi siya talaga pinangalanan kasi hindi naman siya talaga kilala kasi hindi siya saved. Okay? Pero itong man of God, saved ba siya o hindi? Now, I personally believe na saved po yung man of God. Okay? At papansinin ninyo, ang tawag po sa kanya ay man of God. Pero, ang trabaho niya is prophet. Okay? And what I'm saying, obviously, prophet siya. Pero ang tinawag sa kanya ng Bible dito at this point ay man of God kasi gusto siyang i-distinguish doon sa old prophet. Okay? So, yung intention ng chapter is i-compare actually itong man of God and yung old prophet. So, yun po yung gagawin po natin. Ang title po ng sermon this afternoon is The Man of God versus the old prophet. Okay? So, yung man of God, naniniwala po ako, bakit hindi po siya binigyan ng pangalan? Actually, wala pong binigay na rason actually yung Bible. To be honest, kung titingnan po ninyo, wala po nakasulat sa Bible bakit hindi siya binigyan ng pangalan. Pero sa akin, ang interpretation ko po dun sa kwento is the fact na sobrang galing nung ginawa niya sa simula, na sobrang galing nung ginawa niya na pagtalima sa Diyos. Sobrang, kumbaga kung titingnan natin sa panahon na to, sa panahon natin ngayon, kung i-compare natin siya, hard preacher, okay, soul winner, maraming ginagawang mabuti para sa Panginoon and things like that. So, this is somebody na po kailangan, natitingnan po natin and we're gonna look up to him and sinasabi natin, we're gonna say na, this is a man that is doing great works for God. Okay? Pero, doon sa bandang dulo ng buhay niya, parang naging kahiya-hiya siya. Okay? So, I think, sa akin, ang interpretation ko kung bakit hindi na lang siya binigyan ng Diyos ng pangalan dito is because of the fact that yes, gumawa nga siya ng sobrang daming mabubuting gawa para sa Panginoon. Pero in the latter part of his life, you know, gumawa siya ng sobrang laking kalokohan to the point na ayaw na lang siyang pangalanan ng Diyos sa kwento po na to. Okay? So, yun po yung interpretation ko. Pwede pong iba. And ang lesson po na dapat po ninyo maunawaan doon is yes, maaaring gumagawa tayo ng sobrang daming mabubuting gawa ngayon sa pangalan ng Panginoon. Maaaring soul winner ka, maaaring nagpipreach ka ng maraming magagaling ng sermons, maaaring member ka ng isang magandang church, and things like that. Or nagsasakripisyo ka para sa gawain ng Panginoon, but then kung later on hindi mo papangalagaan yung spiritual life mo and magbabackslide ka sa Panginoon, baka sa susunod may possibility pa rin na maging kahiya-hiya ka sa harap ng Panginoon even though nagsakripisyo ka ng malaki. Verse 2 sabi po doon, and he cried against the altar
in the word of the Lord, and said, O altar, altar, thus saith the Lord, behold, a child shall be born unto the house of David, Josiah by name, and upon thee shall he offer the priest of the high places that burn incense upon thee, and the man's bone shall be burnt upon thee. And he gave a sign the same day, saying, This is the sign which the Lord hath spoken, behold, the altar shall be rent, and the ashes that are upon it shall be poured out. Now gusto ko pong intindihin po ninyo yung sinabi po nito na propesiya. Okay? Brother Chris, bakit importante yung propesiya na sinabi ng man of God? Kasi naniniwala ako na yung propesiya na yun yung magiging susi para malaman natin kung ano yung motibo ng old prophet mamaya sa kwento. Kasi tandaan ninyo, yung propesiya, ang sabi ng man of God na magkakaroon sa linya ni David ng isang hari na ang pangalan niya ay Josiah. Okay? So pupuntahan po natin ito mamaya kasi nagkatotoo po itong propesiya po na to. Nagkaroon po ng hari later on sa Judea na ang pangalan niya po ay King Josiah. So kung titingnan niyo po at kung alam po ninyo yung Bible po ninyo, si King Josiah, isa po siya sa mga pinaka-prominenteng naging hari ng bayan ng Judah because of the fact na siya po yung nag-organize ng Passover after po ni Samuel. So parang after Samuel, yun na yung pinaka-last Passover nila. Tapos naulit na lang yung Passover nila nung naging hari na si Josiah. So sobrang tagal po na panahon yun. Around, I think, 300 plus years na hindi po sila nakapagawa ng Passover. Okay? So nung ginawa po yun, so yun yung isa sa mga major feat ni King Josiah. Pero ang sinasabi nung man of God dito, na yung Josiah daw, sabi niya doon, and upon thee shall he offer the priest of the high places. Pansinin niyo po yun, yung mga pare ng mga high places that burned incense upon thee. So i-offer niya or iaalay niya daw. Ibig sabihin, papatayin niya yung mga pari na nag-aalay sa mga high places na to, and man's bone. So ibig yung mga taong patay na sumasamba sa altar na to, sabi niya, iaalay niya pa rin doon sa altar na yon. Eventually, itong si King Josiah. Okay? Now, basahin ko lang po sa inyo, para po malaman po natin na talagang legit itong man of God. Basahin ko po sa inyo yung Deuteronomy chapter 28. Deuteronomy 18:22. Sabi po doon, you don't have to turn there. Pero sabi po sa Deuteronomy 18:22, when a prophet speaketh in the name of the Lord, if the thing follow not, nor come to pass, that is the thing which the Lord hath not spoken, but the prophet hath spoken it presumptuously, thou shalt not be afraid of him. So sinasabi ng Bible na kapag ang isang propeta, nag-prophesy siya at nagsalita siya at nagsabi siya ng isang bagay na hindi nangyari, huwag kayong matatakot. Pero kapag, ang opposite kasi nun is kapag nagsabi siya ng isang bagay at nagkatotoo yun, definitely man of God siya, definitely ang sinabi niya ay galing sa Bible. Now looking back, hindsight, obviously makikita natin na itong tao na to, itong man of God na to, basically, ay isang isang legit na preacher because of the fact na nagkatotoo yung kanyang prophecy ni King Josiah. Tingnan niyo po yung verse 4, 1 Kings chapter 13, verse 4. Sabi po doon, and it came to pass, when King Jeroboam heard the saying of the man of God, which he had cried against the altar in Bethel, that he put forth his hand up from the altar, saying, lay hold on him. Pansinin ninyo, syempre na-offend yung hari. Kasi obviously, sinabi niya, nung dumating yung man of God, sabi niya, dadating ang panahon na may isang hari na sisira ng altar mo, at lahat ng mga pari, iaalay niya dyan, and things like that. And sabi, syempre, yung king, si King Jeroboam, nagalit siya at pinahuli niya yung man of God. Gusto ko po maunawaan po ninyo na itong man of God na to, legit siya. Another evidence is because of the fact that he went through persecution. At isa po sa mga bagay na dapat po nating maunawaan na tinuturo po ng Bible na kung kayo ay magiging isang tunay na Kristiyano, dapat, or kayo po ay tunay na, bahagi ng ng buhay pananampalataya nating mga Kristiyano, is the fact na tayo po ay magsasuffer ng persecution. Sabi ng Bible sa 2 Timothy chapter 3, again, you don't have to turn there, focus lang po tayo sa 1 Kings chapter 13. Sabi po ng 2 Timothy chapter 3 verse 12, yea, and all that will live godly in Christ Jesus shall suffer persecution. So, sinasabi po ng Bible na
kapag kayo ay namumuhay ng tama, i-expect nyo na meron po kayong persecution. Now, sa panahon po natin ngayon, okay, maaari pong maraming mga tao, especially sa Pilipinas, okay, kasi, especially, you know, paano ba ito ipapaliwanag? What I'm saying is, when we look at persecution, okay, ang tingin po natin is yung parang dark ages type na persecution. Tama? Pag naririnig natin yung word na persecution, yung tipong parang ipapakain ka sa leon, right? Ibibitay ka, right? Babarilin ka, or something like that, for the cause of Christ. And I'm not saying that is not persecution, but what we have to understand is that is not just the type of persecution na po pwede po ninyong maranasan sa panahon po natin ngayon. Okay? Kasi marami po mga tao, mga Kristiyano, inaantay nila na magkaroon sila ng ganun klase ng persecution. Pero hindi naman sila nagsisimba. I mean, here's the thing. I'm not saying na pag nagsisimba ka, righteous ka na or godly ka na. Pero hindi ba dapat kung godly ka, dapat nagsisimba ka? Kasi that's part of your righteousness, okay? I mean, level 1 yon sa godly living, na ikaw ay meron kang commitment na magsamba, or kasi sabi ng Bible, forsake not the assembling of yourselves together as the manner of some is, right? So kung dun pa lang sa level na yon, hindi ka na sumusunod or hindi ka na tumutugon sa salita ng Diyos, well, paano mo nasabi na godly ka? Right? And here's the thing, sa Pilipinas, meron tayong kalayaan na magpahayag ng salita ng Diyos. So, I don't really think na dito sa Pilipinas, at least, you know, in the foreseeable future, so to speak, hindi po ako naniniwala na magkakaroon tayo rito ng problema kapag alam mo yun, yung tipo kasing, ang isip kasi natin ngayon mga Kristiyano, kapag persecution yung tipong, o pinagbawalan ka mag-soul winning, inaresto ka dahil sa pag-soul winning, or something like that. Now again, persecution yun, pero I don't think na mangyayari sa atin yun sa Pilipinas in the foreseeable future. Bakit? Kasi may kalayaan tayo mag-preach ng gospel dito. Okay? So, it's not necessarily persecution. So, Brother Chris, ano yung sinasabi mo na persecution? Well, ito yung persecution sa atin, mahirap ang pamumuhay sa Pilipinas. And I believe, personally speaking, I believe na isa sa mga persecution na maaaring kaharapin ng maraming mga Kristiyano is the fact, ano ba ang pagdi-decide, ano ba yung uunahin ko? Yung paglilingkod sa Diyos o yung kumita ng maraming pera para ipakain sa pamilya ko? 'Di ba? Kasi here's the thing, we have to face the fact na kapag nandito ka sa church during Sundays, or pag nagsisimba ka regularly during Sundays, hindi ka naman magtatrabaho eh. And let's face it, okay, ang pinakamalaking sweldo na maaari mo makuha is kapag ikaw ay nagtatrabaho sa isang foreign firm / call center. Tama? So yun lang usually yung option mo. It's either pipili ka ng trabaho na hindi naman ganun kalaki yung bayad at hindi mo mapoprovide yung luxury na tinitingnan mo sa maraming mga tao at maaaring hindi mo magawa yung mga bagay na nagagawa ng maraming mga tao, pero meron kang sweldo na napapakain mo yung pamilya mo, or you're gonna go for a company na malaki yung sweldo na shifting yung schedule panggabi and most of the time merong Sunday. Now, here's the thing. Kapag nagagawa mo makapag-church kahit na shifting yung schedule mo, God bless you, right? Pero let's face it, hindi lahat ng tao ganun. Okay? Kaya nga sinasabi ko sa inyo na affliction yun. Kasi imagine ninyo, kung Sunday ang trabaho mo, shifting ka, malamang sa malamang, galing ka ng trabaho ngayon, puyat ka. So kung nakapag-church ka ngayon, God bless you, pero I believe nagsasuffer ka ngayon, parang pinipilit mo na lang sarili mo magising. Hindi ba affliction yon? Okay, and what I'm saying is that is a form of persecution na maaari nating maranasan dito sa Pilipinas na hindi natin kinakount as persecution kasi akala natin okay lang na magtrabaho during Sundays. Total, okay lang naman na hindi ako magsimba dahil sa iba ko. Or baka ganun na yung mindset natin. What I'm saying is, or baka naman iniisip natin na okay lang naman siguro na magtrabaho pero wala na akong oras sa soul winning.
Right? I mean, again, uulitin ko po, kung ang trabaho po ninyo ay malaki ang bayad at malaki ang sweldo at kayo ay nakakapag-church at kayo po ay nakakapag-soul winning at kayo po ay nakakapaglingkod sa Panginoon, God bless you, I'm happy for you, pero here's the thing, hindi po lahat ng tao ganun. And I'm saying dito sa Pilipinas, mas mahirap po na ibigay ang choices kung ano yung mas importante, yung pagkain ba natin, yung lalo na kung tatay ka, di ba, magpapagatas ka, magda-diaper ka. I mean, hindi ikaw yung anak mo, right? Pero yung anak mo magda-diaper, okay, and things like that. Tapos, kaya kailangan mo kumita ng malaki. At the same time, kailangan mo maglingkod sa Panginoon. So, yung affliction po na yun, importante po na maunawaan po natin. Pero maganda po na sa kwento na even though yung man of God, na kapag ano po siya, nagsuffer po siya ng persecution, tingnan niyo po yung kalahati po ng verse 4. Sabi po doon, and his hand, which he put forth against him, dried up so that he could not pull it again to him. So, naging ascetic si King Jeroboam. Nung tinuro niya yung man of God, kaya, di ba sa Pilipinas parang sinasabi, huwag ka magtuturo kasi baka manuno ka. Di ba? Si King Jeroboam, tinuro niya yung man of God, sabi niya, hulihin siya! Tapos natuyo yung kamay niya. Okay, hindi niya na magalaw dahil pinersecute niya yung man of God. So makikita po natin dito na even though pinersecute niya yung man of God, tinulungan pa rin or pinoprotektahan pa rin ng Diyos yung man of God against King Jeroboam. Verse 5, and the altar also was rent, and the ashes poured out from the altar, according to the sign which the man of God had given by the word of the Lord. Punta po kayo ng Daniel chapter 3. Daniel chapter number 3. And gusto ko po maunawaan po ninyo na yes, lahat po tayo mga tao, lahat po ng Kristiyano na mabubuhay ng ayon sa kagustuhan ng Panginoong Hesukristo or sa kagustuhan ng Diyos ay magsasuffer ng affliction, ng persecution, and things like that. Pero dapat rin po nating maunawaan na through it all, ang Diyos po nagpoprotekta po sa atin. Okay? Hindi po ibig sabihin na nag-suffer po kayo ng persecution, pinapabayaan na po kayo ng Diyos. Okay? Kasi kung mapapansin po nyo dun sa kwento, sabi ng Bible na hindi hinayaan ng Diyos na basta nilang hulihin yung man of God. Pero tinulungan siya in a sense na kinastigo or pinatuyo yung kamay ni King Jeroboam. And makikita natin yung similar na story sa Daniel chapter 3. Kasi sa Daniel chapter 3, makikita po natin yung kwento ni Shadrach, Meshach, and Abednego. And yung kwento po na yun, basahin po natin sa verse 19. Daniel chapter 3, verse 19. Sabi po doon, then was Nebuchadnezzar full of fury, and the form of his visage was changed against Shadrach, Meshach, and Abednego. Therefore, he spake and commanded that they should heat the furnace 7 times more than it wont to be heated. So, ang context po ng kwento po na to is because of the fact na si Shadrach, Meshach, and Abednego, binigyan na sila actually ng another chance ni Nebuchadnezzar, and sabi nila, we're not careful to answer thee on this matter. Okay, so ibig sabihin, sabi nila, hindi kami matatakot na sagutin ka sa ganitong bagay because alam namin na yung pinaglilingkuran namin na Diyos ay buhay. Okay, so nagalit si King Nebuchadnezzar. So ang ginawa niya, inutusan niya na yung kanyang furnace ay initin ng 7 times more than it won't be heated. So just to emphasize yung galit niya, and he commanded the most mighty men that were in his army to bind Shadrach, Meshach, and Abednego and to cast them into the burning fiery furnace. Then these men were bound in their coats, their horsens, their hats, and their other garments, and were cast into the midst of the burning fiery furnace. Therefore, because the king's commandment was urgent, that the furnace exceeding hot, the flame of the fire slew those men that took up Shadrach, Meshach, and Abednego. So, ang Bible nagbibigay po sa atin ng emphasis kung gaano po kainit yung furnace. Okay? Kasi, sabi ng Bible na susunugin yung tatlo, yung magtatapon sa kanila, pati yun nasunog, yun yung nasunog actually. Okay? Sa sobrang init nung furnace. And sabi po doon, sa verse number 23,
And these three men, Shadrach, Meshach, and Abednego, fell down bound in the midst of the burning fiery furnace. Then Nebuchadnezzar, the king, which was astonied, and rose up in haste and spake and said to his counselor, Did not we cast three men bound in the midst of the fire? They answered and said unto the king, True, O king. And he answered and said, Lo, I see four men loose walking in the midst of the fire, and they have no hurt, and the form of the fourth is like the Son of God. So sinasabi ni King Nebuchadnezzar, na teka lang, ang tinapon natin ay tatlo, pero bakit parang nakikita ko yata yung apat? Tapos yung pang-apat is, sabi ng Bible, is like the Son of God. And we believe that this is the pre-appearance of the Lord Jesus Christ in the Old Testament, the Son of God, together with together with Shadrach, Meshach, and Abednego. No, sideline lang po, no? Side point lang po, kasi ang sinabi po dyan is like a Son of God. So, sinasabi po ng Bible na siya po ay yung anak ng Diyos. Kasi, hindi po ito yung sinasabi ng NIV, okay, ng ESV or something like that, or ng ibang mga modern verses. Kasi sinasabi po dun is like a Son of God. Kasi sila po yung anak ng Diyos. Si Jesus Christ lang po yung begotten Son. Pero sinasabi nila dito na a Son of God dun sa ESV. So, that means na hindi daw po yun yung Son of God. So, actually, it weakens the argument. Pero dito po, it's like the Son of God sa King James. Then Nebuchadnezzar, verse 26, came near to the mouth of the burning fire furnace and spake and said, Shadrach, Meshach, and Abednego, ye servants of the Most High God, come forth and come hither. Then Shadrach and Meshach and Abednego came forth of the midst of the fire. And the princes and governors and captains and the king's counselor began gathered together, saw this man, upon whose body the fire had no power, nor was the hair of the head singed, neither were their coats changed, nor the smell of fire had passed on them. So, ang milagro po doon is the fact na kahit na sila po ay itinapon doon sa burning fiery furnace, sabi ng Bible, hindi sila nangamoy usok. Okay, hindi nasunog yung kanilang garment or things like that. Dahil pinrotektahan po sila ng Diyos. Now, let me just make this clear. Hindi po ito, and the reason why I believe na sinasama po itong mga ganitong kwento sa Bible is because of the fact na gusto po ng Bible na magkaroon po tayo ng courage para gawin po yung tama, and the assurance na kapag ginawa po natin yung tama, kahit na i-persecute po tayo ng kung sino man, okay, ang Diyos po ay pag-iingat at poprotekta po sa atin. Which is true. Okay? Pero, gusto ko rin po maunawaan po ninyo na hindi po ito 100% 1 plus 1 equals 2 event. What I mean is, hindi po porket gumagawa ka ng tama at gumagawa ka ng ayon sa Diyos, na kapag pinersecute ka ng tao, ng isang tao or ng isang organization or whatever, or kapag na-persecute ka, na automatic nagagantihan ng Diyos yung mga taong nag-persecute sa'yo. Okay, hindi po yun ang ibig sabihin po nun. Although, again, what I'm saying is, makakakita ka ng mga kwento sa Bible na yung tao pinersecute, yung prophet pinersecute, and ginantihan ng Diyos yung mga tao na yon. Pero hindi po tayo pwedeng mag-assume na ganun din po yung status natin, because of the fact na I believe na gusto rin po naman ng Diyos na maging humble tayo in a sense. Kasi kung ganun ang pangako sa iyo ng Diyos, I believe na marami pong mga tao ang mag-out of their way at gagawa po ng mga stupid things na hindi naman po nila dapat gawin. Okay? So what I'm saying is, yes, may mga kwentong katulad ng 1 Kings chapter 13, may kwentong katulad sa sa Daniel chapter 3, pero balik po ako ng 1 Kings chapter 13. Basahin ko po sa inyo Matthew 23:34. Sabi po doon, Wherefore, behold, this is Jesus Christ speaking, Wherefore, behold, I send unto you prophets and wise men and scribes, and some of them ye shall kill and crucify, and some of them he shall scourge in your synagogues, and persecute them from the city to city, that upon you may came all the blood, all the righteous blood shed upon the earth, from the blood of the righteous Abel unto the blood of Zacharias, the son of Barachias, whom you slew between the temple and the altar. So makikita rin natin na sinabi ni Jesus Christ na may mga tao na masasacrifice din. May mga tao na tama yung ginawa nila, pinanindigan nila yung tama, pinersecute sila, at namatay sila dahil sa persecution na yon. And ang gusto ko po maunawaan po natin is the balanced view ng persecution sa Bible, na yes, lahat tayo mga tao
lahat ng tao na namumuhay ayon kay Jesus Christ, lahat ng tao na namumuhay ng godly ay mapopersecute, and there is a possibility, yes, na maprotektahan tayo, and there's a big possibility na talagang poprotektahan tayo ng Diyos, pero it doesn't mean na alam natin kung ano ang talagang gusto ng Diyos na mangyari sa buhay natin. Maaaring gamitin yung buhay natin bilang isang sakripisyo para mas malalong parusahan tong mga tao na to na nagpo-persecute sa atin. Okay? So, dapat magkaroon po tayo ng balance ng paninindigan in terms of our persecutions in life. So, piliin pa rin na, so it doesn't mean na, tama yung ginagawa ko. Okay? So, bahala na. Guns blazing na lang ako pupunta. I mean, kailangan kong ipakita yung zealousness ko. Pupunta ako dun sa Quiapo Church, dun ako mag street preaching. Okay? Hindi po 'yun. Kapag pinatay ka doon at na-stampede ka doon, okay, hindi po persecution 'yun. Ang tawag po doon kabobohan. Okay? Kasi alam mo naman na iba yung pinaniniwalaan nila, pupunta ka doon, tapos magsisisigaw ka doon. Kahit naman sino, di ba? Kahit naman, for example, isipin mo na lang, ikaw nasa bahay ka, na wala ka namang ginagawa mo lang yung bagay na gusto mo, tapos bigla na lang magsisisigaw sa'yo sa kapitbahay mo, sa labas ng bahay mo. I mean, kahit naman ikaw magagalit ka, right? And what I'm saying is that we still need to pick up our battles and not go crazy in terms of serving God. Kasi ang persecution po darating, and I believe even if nandito ka sa Pilipinas, ang persecution mo iba sa persecution na usually nakikita natin online sa YouTube or sa Facebook or something like that. Kasi iba-iba po ang battles na hinaharap natin sa kada lugar na atin pong pinaglilingkuran. 1 Kings chapter 13 verse 6. Tuloy po natin yung kwento. So nakita po natin na pinersecute ni King Jeroboam yung man of God. Pero pansin nyo rin po na after po na lumiit or parang naging pingkaw. Ano ba tawag doon? Pingkaw, di ba? Yung parang tumabingi yung kamay or lumiit yung kamay. Okay? Komang, okay? Ako po yun kasi tabingi yung kamay ko. Okay? So, parang ganun. Parang naging ganito yung kamay. Okay? May may object lesson pala ako. Okay, naging ganito yung kamay ni King Jeroboam. Okay, lumiit. Okay? And ang nangyari po doon, sabi po doon sa 1 Kings chapter 13 verse 6, and the king answered and said unto the man of God, entreat now the face of the Lord thy God, and pray for me, that my hand may be restored me again. And the man of God besought the Lord, and the king's hand was restored him again, and it became as it was before. So nakita po natin na nakiusap si King Jeroboam, nag-entreat po siya sa man of God na ito, na ibalik po yung kamay niya. Now, this story actually, or this part of the story actually reminded me of Pharaoh sa Exodus. Punta po kayo ng Exodus chapter number 8. Kasi kung matatandaan po ninyo sa Bible, meron pong yung during the Exodus, bago po sila tuluyan nakalabas, marami pong parang diplomatic talks, I would say, or pag-uusap or meeting si Pharaoh at saka si Moses at saka si Aaron para mapalabas ng maayos yung mga anak, yung bayan ng Israel. Okay? Example po nito sa Exodus chapter 8, tingnan niyo po yung verse 8. Ito po yung plague of the frogs. So, dumating yung panahon na pinilig ni Moses at ni Aaron through the power of God, yung bayan ng Egypt, pinadala niya po ng maraming mga palaka. Sabi po doon, verse 8, then Pharaoh called for Moses and Aaron and said, entreat the Lord that he may take away the frogs from me and from my people, and I will let the people go, that they may do sacrifice unto the Lord. And Moses said unto Pharaoh, glory over me, when shall I entreat for thee and for thy servants and for thy people, and to destroy the frogs from thee and thy houses, that they may remain in the river only? And he said, tomorrow, and he said, be it according to thy word, that thou mayest know that there is none like unto the Lord our God. So makikita natin dito na nakiusap si Pharaoh, pinagbigyan si Pharaoh, pero punta po kayo, so nung pinagbigyan si Pharaoh, talon po kayo ng verse 15, for the sake of time. Pero kung isipin niyo no, parang too late na. Akin ang opinion ko dito sa kwento na to, it's a little bit too late para humingi ng tawad si Pharaoh kasi yung mga palaka nandun na sa Egypt.
Right? Imagine niyo, in fact, sabi ng Bible doon, sa verse 14, and they gathered them together, yung mga palaka, they gathered them together upon heaps and the land stank. So, ibig sabihin, bumaho, dahil sa sobrang dami ng palaka na nandun, na namatay, okay, sa lupa. Pero even though na namatay yung mga palaka, pansinin po niyo verse 15, sabi po doon, but then Pharaoh saw that there was respite, he hardened his heart and hearkened not unto them as the Lord had said. So, ibig sabihin, nakiusap si Pharaoh, okay, kaya ang importansya po nito, wag niyo pong iisipin na pinili po ng Diyos na maging reprobate si Pharaoh. Okay? Hindi po pinili ng Diyos na maging reprobate si Pharaoh. Sinasabi lang ng Diyos kay Moses na ito yung mangyayari. Gagawin mo yung milagro, papakiusapan mo si Pharaoh, susunod sa'yo si Pharaoh, pero titigasan ni Pharaoh yung puso niya, lalabag siya doon sa pinag-usapan nyo, and ang gagawin ko, i-reject ko siya. Okay? Kasi marami pong mga tao ang iniisip nila pagdating kay Pharaoh, hinayaan ng Diyos na maging reprobate si Pharaoh. Hindi po ganun yun. Binigyan po siya ng chance over and over and over again. Pero, pansinin niyo sa verse 15, sabi po doon, he. Sino yung he doon? Si Pharaoh. Siya po yung nag-harden ng puso niya, siya po yung nagmatigas sa Panginoon, kaya po siya ni-reject ng Diyos. The same way na makikita po natin mamaya sa kwento na si Jeroboam, binigyan po siya ng chance para mag-repent ng idolatry. Actually, ito na po yung chance ni Jeroboam. Nung pumunta yung man of God doon sa bayan ni Jeroboam, yun na yung chance ni Jeroboam para tigilan yung kalokohan niya ng pagbibigay ng 2 baka sa bayan ng Israel para sambahin nila at sabihin nila, oh, ito na yung mga Diyos nyo, bayan ng Israel. Okay, yun na po yung kanyang last chance para mag-repent. Ang problema, hindi po siya nagsisi sa kanyang ginawa. But here's the thing, okay, hindi ko po sinasabi na kapag hindi kayo nag-entreat sa Panginoon o hindi kayo nakiusap, hindi kayo pagbibigyan. May example pa rin naman po sa Bible. Punta po kayo ng 2 Kings chapter 20. About King Hezekiah naman. Si King Hezekiah ay isang hari rin na popular po sa Bible and nagkasakit po siya. And sabi po sa kanya sa verse 1, 1 Kings chapter 20 verse 1, sabi po sa kanya ni Isaiah, in those days, ito po yung verse, sabi po sa verse 1, 2 Kings 20 verse 1, in those days was Hezekiah sick unto death, so mamamatay na siya. And the prophet Isaiah the son of Amos came to him and said unto him, thus saith the Lord, set thine house in order, for thou shalt die and not live. And he turned his face to the wall and prayed unto the Lord, saying, I beseech thee, O Lord, remember now how I have walked before thee in truth and with a perfect heart, and have done that which is good in thy sight. And Hezekiah wept sore. And binigay po sa kanya, ay sinagot po siya ng Diyos. Talong po tayo sa verse number 5. Sabi po dun, turn again, sinabi po to ng Diyos kay Isaiah, turn again and tell Hezekiah the captain of my people, thus saith the Lord, the God of David thy father, I have heard thy prayer, and I have seen thy tears. Behold, I will heal thee, and the third day thou shalt go up into the house of the Lord. So pinagaling si Hezekiah dahil po sa kanyang pakikiusap sa Panginoong Diyos. Okay, so makikita natin, entreating God has 2 consequences. Usually, sumasagot ang Diyos sa atin, pero gusto ko po maunawaan po ninyo na kapag kayo hinarden ninyo yung puso ninyo sa entreatment ninyo sa Diyos, baka yun na po yung last time ninyo or last time ninyo na humiling sa Diyos. Balik po kayo ng 1 Kings 13. 1 Kings chapter 13. Medyo mahaba po yung kwento kaya medyo bibilisan ko po. So nakita natin yung pagiging maawain ng Diyos. And gusto ko po maunawaan nyo rin po yun. Yun yung, po yung point po ng man of God na siya po ay na-persecute. At kung titingnan nyo po, full of zeal or masigasig yung man of God. Okay, sabi niya, matapang siya na pumunta kay Jeroboam, pero gusto ko rin po maunawaan po ninyo na kapart po nun ay yung pagiging maawain. Yes, we believe in hard preaching, we believe in preaching against sin, pero dapat kaakibat po nung pag-preach against sin or nung pag-call out and things like that is yung pagiging maawain. Okay? And here's the thing, di ba? And if you're gonna look at it, ine-embody natin yon sa soul winning. Kasi sa soul winning, pinamumukha natin sa lahat ng mga tao na lahat ng pinaniniwalaan nila pagpunta ng langit ay mali. Right? Na hindi ka pupunta ng langit sa pamamagitan ng mabubuti mong gawa or ng pagsisimba mo or something like that.
But at the same time, ginagawa natin yun out of mercy dahil ayaw natin silang mapunta sa impyerno. Alright? Gusto ko lang unawaan niyo na balance po dapat yung zeal, yung pagiging masigasig sa gawain po, and mercy, pagiging maawain ng isang Kristiyano kapag naglilingkod sa Panginoon. 1 Kings chapter 13 verse 7, "And the king said unto the man of God, Come home with me, and refresh thyself, and then will give thee a reward. And the man of God said unto the king, If thou wilt give me half thine house, I will not go in with thee, neither will I eat bread, nor drink water in his place. For so was it charged me by the word of the Lord, saying, Eat no bread, nor drink water, nor turn again by the same way that thou camest. So he went another way, and returned not by the way that he came to Bethel." So sinabi ni King Jeroboam, dahil syempre napakita niya na siya ay man of God, tinulungan niya si Jeroboam, gusto siya ngayon bigyan ng reward ng hari. Okay? Pero ang bilin sa kanya ng salita ng Diyos, remember, huwag kang kakain, huwag kang iinom sa lugar na yon, and kung saan ka pumunta, huwag ka doon dadaan pa uwi. Okay? So ibig sabihin, kailangan dumaan ka sa ibang lugar para makaalis ka doon sa Bethel. Okay? So makikita natin doon yung obedience ng man of God sa salita ng Diyos. Okay? Na itong man of God na to, inililift up niya na importante sa kanya yung salita ng Diyos na dapat niyang sundin. Okay? So isa yun sa mga magagandang characteristics ng man of God dito sa kwento na number 1, nagpakita siya ng pagiging zealous, nag-undergo siya ng persecution, siya ay naging maawain, at siya ay sumunod sa utos ng Diyos. Now, gusto ko lang tingnan nyo tong verse number 8 kasi may napansin lang ako dito na interesting to me. Kasi sabi niya doon, sa verse number 8, sabi niya doon, "If thou wilt give me half thine house, I will not go in with thee, neither will I eat bread, nor drink water in this place." Kasi pag tinignan nyo yung line na yon, yung sinabi niya na yon na parang, kung hindi mo ibibigay sa akin yung kalahati ng bahay mo, hindi ako susunod sa'yo. Ay sabi niya, kung ibibigay mo sa akin yung kalahati ng bahay mo, sabi niya, "If thou wilt give me half thine house, I will not go in with thee." So, sinasabi niya, kapag mas malaki pa sa kalahati na ibibigay mo sa akin, saka ako susunod sa'yo. Okay? And that kind of reminds me of Balaam. Pag tinignan niyo po kasi, sa kwento po ni Balaam, kilala niyo naman siguro si Balaam, di ba? Yung false prophet sa Numbers 22, na sinabi niya doon na hindi ako susunod sa inyo hanggat hindi mo ibibigay sa akin yung mas marami sa... And obviously, yung King Balak, sabi niya willing siya na ibigay sa kanya anuman yung hihilingin niya, kaya sumunod siya doon, even disobeying. Pero dito, I don't believe na they are the same case, kasi I believe na yung man of God dito is just respectfully na inaayawan niya lang, parang mas magalang lang niyang inayawan yung offer ni King Jeroboam. Dahil syempre, hari naman yung nag-request sa kanya, and things like that. Okay? Verse 11, so pumasok na yung old prophet. Now, here's the thing. Gusto ko pansinin ninyo to, kasi ang sabi niya, ang tawag dun sa man of God, dun sa unang prophet ay man of God, tapos dito sa pangalawa, ang tawag po ay old prophet. Okay? Hindi po siya, tandaan nyo, hindi siya tinawag na old man of God. Okay? Hindi siya tinawag na new man of God. Yung man of God, hindi siya tinawag the new man of God. Tinawag lang siya as man of God. Tapos yung prophet, tinawag siya na old prophet, hindi siya tinawag na old man of God. Bakit? Isa sa mga nakita ko malaking difference is because of the fact na pag pinansin ninyo, yung man of God, pumunta siya ng Bethel. Bakit? Sabi sa verse number 1, kasi sabi doon, there came a man of God out of Judah by the word of the Lord. Nakita niyo sa verse 1? So yung man of God, pumunta siya dahil inutusan siya ng Diyos, dahil yung salita ng Diyos dumating sa kanya. Okay? Pero pansinin niyo sa verse 11, tingnan niyo yung old prophet. Paano siya nagsimulang kumilos? "Now there dwelt an old prophet in Bethel, and his sons came and told him all the works that the man of God had done that day in Bethel." Sino yung nagsabi sa kanya? His sons came and told him all the works that the man of God had done that day in Bethel. So, yung tao, yung nagsabi sa kanya. Okay? Hindi po yung Diyos yung nagsabi sa kanya na, kausapin mo tong man of God na to. Hindi. Ang lumapit sa kanya is yung kanyang mga anak at sinabi niya, "Uy pa,
Alam mo ba yung nangyari sa Bethel ngayon? Na nasira yung altar dahil may tao pumunta doon and things like that. And the words which he had spoken to the king, them they told also to their father. Verse 12, and their father said unto them, what way went he? For his sons had seen the way the man of God went, which came from Judah, and he said unto his son, saddle me the ass. So they saddled him the ass, and he rode thereon. So, isa pa sa makikita nating problema rito, or difference no man of God, kasi yung man of God, nung siya ay umayaw kay King Jeroboam, hindi na siya ready nung asno niya. Hindi siya yung nagset, kundi siya mismo yung nagsettle ng as niya. Okay, pero dito, yung old man, inutusan niya pa yung mga anak niya. Okay? And, ang makikita natin dito, ang gusto niya lang i-please actually, is yung kanyang sarili. Kasi inuutusan niya, instead na siya yung maglingkod sa mga anak niya as the man of God, katulad ng man of God, na siya yung nag-effort pumunta ng Bethel, siya yung nagbigay ng mensahe, siya hindi. Ang gusto niya, i-prepare niya muna. I-prepare niyo sa akin yung asno. Right? Inuutusan niya yung mga anak niya. Napunta po kayo ng Philippians chapter 3. Philippians chapter 3. Isa po ito sa mga dapat po nating maunawaan bilang mga Kristiyano na hindi po porket pastor or preacher or magaling magsalita, automatic susundan na natin siya. What I'm saying is, ang preacher and ang pastor or ang propeta or ang preacher, dapat po sila ay under scrutiny po. Dapat po kami ay meron pong liability sa inyo. Liable po kami dapat sa congregation na pinag-preachan po namin. Hindi po pwede na ang preacher, kahit anong sabihin niya, 100% yun na yung tama. Kasi yun yung sistema sa Pilipinas eh. 'Di ba? Pag napansin niyo sa ibang relihiyon, ang ginagawa po nila, hindi po nila pinapabasa ng Bible ang mga miyembro po nila. Iglesia ni Cristo, right? Bawal magdala ng Bible. Okay? Bawal magbasa ng Bible sa bahay. Dapat dun lang sa ministro. Tapos ang sasabihin nila sa'yo, kapag tinanong mo sila tungkol sa paniniwala nila, sasabihin nila, kasi tanong mo sa ministro namin. 'Di ba? Kasi yung ministro namin yung nagsabi eh. I mean, ganun na ba kadami? Kasi, ang frustration ko is the fact na gano'n na ba kadaming iglesia ni Cristo ang nakausap ko at sinabi nila sa akin, hindi, tao lang si Cristo. Tapos nung pinakita ko sa kanila yung John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So sabihin nila, so ano si Jesus Christ? Diyos. Sabi ng Bible. So sino paniniwalaan mo? Yung Bible o yung ministro? Yung ministro pa rin. It's like, what in the world? Ang masaklap doon, mayabang pa rin sila. Tapos sasabihin nila, hindi, naniniwala kami sa Bible. Like, paano ka naniwala sa Bible? Right? Right. Tapos ang sasabihin, hindi kasi, yun yung ministro namin eh. Yun yung sinasamba, yun yung pinaniniwalaan namin. And hindi po yan bago sa Baptist. Akala niyo yung iglesia ni Cristo lang yun? Sa Baptist, kahit na mali yung sinasabi ng pastor, Pastor, saan po yung repent of your sin sa Bible? Ay, basta nandyan yun! Tapos pag tinanong mo, asan po? Tapos pag tinanong mo member, ano yung kailangan mong gawin para maligtas, sabihin niya, repent of your sins. Hindi nga sa'yo pinaliwanag ng pastor mo kung nasan yung repent of your sins, bakit mo pinaniniwalaan yung pastor mo? Tapos pag tinanong mo, wala namang repent of your sins sa Bible, aawain ka pa nila. Tapos sasabihin na, hindi ka naman graduate ng Bible school, wala ka namang pinag-aralan eh. 'Di ba? Bakit? Kasi po ang kanilang tinataas po is hindi po yung mensahe ng Bible, kundi yung tao. Hindi matagal ng pastor yan eh. Hindi matagal ng pari yan. Ano ba naman kung gaano ba katagal yun? I mean, mas matagal pa ba sila rito? Ito, in the beginning was the Word. Sa simula pa lang, ito na yun. Right? So, may mas tatagal pa ba dito? Ito na nga yung katotohanan pinapakita sa kanila. I mean, it's crazy, pero gusto ko po maunawaan nyo, hindi po porket pare or prophet, hindi na po sila pwede In fact, sabi ng Bible sa Jeremiah chapter 23, punta kayo ng Philippians chapter 3, pero sa verse 23, sa chapter, Jeremiah 23:21, sabi po doon, I have not seen these prophets, yet they ran. I have not spoken to them, yet
they prophesied. May mga pastor, may mga prophet, so to speak, na sila po ay nagsasalita, nagpipreach sila ng, so to speak, word of God, under standards, pero sabi ng Bible, hindi sila sinendan ng Diyos. At paano nyo malalaman kung sila ay sinendan ng Diyos? Kapag pinipreach po nila sa Bible. Here's the thing, okay? Gusto ko po maunawaan nyo po ito, na kapag kayo, okay, may nakita kayong mali sa preaching ko, pwede nyo po sabihin sa akin mali. Now, I'm not saying na i-call out nyo, Brother Chris, heretic ka! Without, coming to me and saying na mali ako. Kasi hindi ko po sinasabi na lahat ng sinasabi ko 100% tama. What I'm saying is kapag may nakita kayo na heresy, okay, or sa tingin niyo hindi tama, pwede kayong lumapit sa akin. Okay? Kasi baka naman mali lang yung pagkakaintindi nyo nung sinabi ko. Okay? Or, bakit hindi na lang ganito? Kapag for example, nagsimula, and I don't think na mangyayari to, okay? Kasi hindi naman ako heretic, and I don't believe na magbabago yung pananaw ko, especially in terms of salvation. Okay? Pero kung let's say, for example, may pastor na bigla na lang nag-preach ng repent of your sins, or pastor na bigla nag-preach na lang ng heresy or something like that, na kailangan mong ng mabubuting gawa para maligtas ka, or kailangan may mabuting gawa na mapupunta sa'yo pag naligtas ka or something like that. I mean, accountable kayo. Accountable sa inyo yung pastor ninyo, hindi nyo siya kailangan suportahan. Hindi accountable sa inyo yung preacher ninyo, hindi nyo siya kailangan suportahan. In fact, i-condemn kayo ng Bible kasi magiging partaker kayo ng kasalanan ng pastor na yun. Hindi nyo ba alam na kapag kayo nauupo sa isang Repent of Your Sins Baptist Church, na alam niyo yung katotohanan tungkol sa Repent of Your Sins, na kayo mismo ay partaker ng heresy na pinapalaganap ng pastor na yun. Bakit? Kasi binibigyan nyo siya ng platform to preach his heresy. Right. Kung sinimulan nyo na noon pa lang na lumayo na, iwanan nyo na yung church na yun, wala na yung church na yun, magsasara na yun. Here's the thing, wala na siyang platform to preach. Pero kung hanggang kayo sinusuportahan ninyo yung heretic, kung patuloy kayong sumusunod sa kanya, hindi, Brother Chris, maniwala ka, magbabago pa yung pastor namin. Hindi na magbabago yun. Okay? Kahit na anong gawin ninyo, hindi na magbabago yun. Okay? So, iwanan nyo na lang. Pero bakit ganon? Tingnan niyo po yung Philippians chapter 3 verse 17. Sabi po doon, Brethren, be followers together of me, and mark them which walk so as ye have us for an example. For many walk. Ito yung warning ni Apostle Paul. Ang sabi ni Apostle Paul, sundan ninyo yung mga tao na katulad ko at nagiging example sa inyo. Pero ito yung magiging warning ko sa inyo. For many walk, maraming naglalakad, of whom I have told you often, and now tell you even weeping, that they are the enemies of the cross of Christ. So maraming naglalakad daw na parang katulad nila na ang katotohanan sila ay kaaway ng krus ni Kristo. Bakit? Whose end is destruction, whose God is their belly, and whose glory is in their shame, who mind earthly things. So sinasabi ni Apostle Paul, itong mga tao na to, ang kanilang katapusan ay destruction, kasiraan. Yung kanilang Diyos, ang sinasamba nila actually yung kanilang mga tiyan, and whose glory is in their shame, who mind earthly things. Ito yung mga tao na dapat wag nating susundan. Bakit? Kasi sila yung enemy of Christ. Ano ibig sabihin ng Brother Chris? Bakit ang pagpipreach tungkol sa sarili, or kasi here's the thing, kapag kayo po ay isang preacher, or kayo ay merong influence, what you have to understand is dapat gagamitin po natin yung influence po na yun, hindi po para sa sarili po natin. Okay? Hindi po tayo artista. Okay? Na ang artista, di ba? Pag pinansin niyo ang artista, dahil sa kasikatan nila, ginagamit nila yung kasikatan nila para kumita ng pera. Okay, hindi po ganun dapat ang preacher or ang pastor or ang kung sino mang merong circle of influence inside the church. Kasi ang sinasabi po, kapag kayo ay kung kayo ay maitataas, dapat kayo po ay servant ng mga tao. Okay, ibig sabihin, kailangan po kanyang tingnan niyo po yung pagiging ama or pagiging magulang. Hindi po kayo nabubuhay para sa sarili niyo, nabubuhay po kayo para sa mga anak niyo. Okay? Ang pastor dapat nabubuhay hindi para sa sarili niya, kundi para sa mga miyembro niya. Okay? So,
o sinasabi, paano sila nagiging enemy of Christ? Well, here's the thing. Maraming mga pastor, dahil ayaw nilang kumonte yung congregation nila, magpe-preach ng heresy. Paano sila naging enemy of Christ? Dumami yung heresy, right? Mas lalo sila naging against kay Jesus Christ. Here's the thing, dahil maraming mga pastor ngayon, dahil ayaw nila maghirap, hindi sila nagsosoul winning. Ang problema, paano ka naging enemy of the cross of Christ? Tandaan po ninyo mga kapatid, ang sabi ni Jesus Christ, kung hindi kita katulong, ikaw ay against sa akin. So kapag ikaw hindi nagsosoul winning, okay, I don't care kung how godly you are, kung ikaw ay hindi nagsosoul winning, you're an enemy of Christ. Kasi hindi ka tumutulong para magtipon ng maraming mga tao, hindi ka tumutulong para mag-soul winning. So wala pong neutral dito. It's either you are for soul winning, na nagso-soul winning ka, or hindi ka talaga nagso-soul winning at wala kang pakialam and therefore you're an enemy of the cross of Christ. Bakit? Kasi your God is your belly. Doon nakalagay sa verse 19, di ba? Whose God is their belly. Bakit? Ang tingin mo lang is yung sarili mo lang. Right? Balik kayo sa 1 Kings chapter 13. Actually, yung original po na topic po, ang original po na title po nung sermon ko po is hindi po Man of God versus Old Prophet. Ang actually original version, ang original title po nung sermon ko is The Brand of Your Christianity. And ang gusto ko po kasi sanang ipakita sa inyo is the fact na ito pong dalawang tao po na to sa kwento sa 1 Kings chapter 13, they represent both different brands of Christianity. Isa is yung hard preaching, soul winning, for the truth na Christianity, and isa yung pampered Christianity na nagre-rely na lang sa old, na hindi na nga nakabase sa salita ng Diyos, para na lang sa sarili, and things like that. Kasi alam niyo, maraming mga tao ngayon, ganun na lang yung Christianity nila. Sasabihin nila, Christian ako. Tapos minsan, di ba, makikita nyo pa yun sa soul winning, pag sinabi nilang, pag tinanong mo, ano yung religion mo? I'm born again. Tapos mayabang pa sila, di ba? Na parang akala mo, tapos pag tinanong mo, 100% ka bang sisigurado pupunta ka ng langit? Hindi. Like, bakit mo I mean, meron akong isang beses sa Marikina, hindi ko pa alam kung ano yung grupo niya, kasi sabi niya, hindi, Baptist ako. Ay, sabi niya, hindi, born again na ako, I'm a defender of Christ. Tapos tinanong ko kung alam niya ba pupunta siya ng langit, hindi daw. It's like, bakit mo pinagmamalaki yung ganong klase ng Christian na soft? Diba? Minsan makakakita ka sa soul, and here's the thing, minsan natatempt na ako, actually in my flesh, may mga, pag nagso-soul winning ka, makakasalubong ka ng mga lalaki na sasabihin sa'yo. Kasi one time nagso-soul winning ako sa Marikina, may tumawag sa akin, sabi niya, psst, psst, psst. Ginanon ako. Ako naman lapit. Sabi ko, ano po yun? Sabi niya, ano yung invite mo, ganyan-ganyan. Sabi ko, from Verity Baptist po kami, ganyan-ganyan. Ganun ba? Pastor ako. Tapos, sa isip-isip ko, is that supposed to impress me? Na pastor ka? Like, so what? Right? Alam mo yun yung pagmamalaki mo na, pastor ako tapos hindi ka naman nagsusoul winning, ang kapal ng mukha mo. Diba? I mean, anong klase ng pastor ang hindi nagsusoul winning, tapos ipagmamayabang mo pa na pastor ako, tapos hindi ka nagsusoul winning? Like, what in the world? Hindi ba dapat kahihiyan yun na aminin mo na pastor ka tapos hindi ka nagsosoul winning? But anyways, kasi ganun po yung branding ng Christianity. So ang question, ano yung brand ng Christianity na gusto ninyong i-promote? Kayo ba yung Kristiyano na gusto ninyong i-promote yung hard preaching and more than truth and more than for the truth and things like that? Kasi kung kayo yun, dapat yun ang gawin ninyo. Hindi lang po kasi ito trabaho ng isang tao. Isa po itong brand ng Christianity na dapat lahat po tayong mga Kristiyano, kung yun ang i-access ninyo, kung yun ang isusubscribe ninyo na na brand ng Christianity nyo, dapat yun ang ipamuhay ninyo. Kasi minsan, ang frustration, ganito, sasabihin nila, especially sa Facebook world, and I'm not necessarily against social media, pero kapag yung social media ginamit mo na sa mali, parang, mali na talaga kasi ginamit mo sa mali. But what I'm saying is, di ba marami kayong makakita sa social media, sasabihin nila, new IFB ako or something like that, or alam mo yun, nag-associate sila sa atin. Pero di mo sila soul winning and things like that. Ano ba talagang brand ng Christianity ang gusto mong i-promote?
Kasi you're so loud na akala mo, hindi, tama kami. Tapos at the other way, sasabihin mo na hindi, malayo kasi yung Verity Baptist. I mean, kung you're gonna be loud, na sasabihin mo na ipopromote mo na hindi, mali ang pastor, mali ang teaching na repent of your sins, mali ang teaching ng pre-trib, mali ang preaching ng Zionism and things like that. Bakit hindi ka humanap ng church na nagtuturo against those things? And the big question is, bakit ka na sa church na repent of your sins, pre-trib, Zionist, kung ikaw mismo ayaw mo sa mga doktrina na yun? Anong klaseng brand ng Christianity ang gusto mong i-promote? Right? Kasi here's the thing, ito po yung pinaka-lesson. Pag tinignan nyo yung kwento, and mamadilin ko na po to for the sake of time, parang 3 consecutive months na po yatang over 1 hour yung preaching natin. So, I'm trying to make it 2 hours. De, joke lang. Tinasubukan ko pong iklian. Anyways, pag tinignan nyo po to, makikita po ninyo yung kahipokritohan nung old prophet. Tingnan nyo po yung verse 14. Sabi po doon, and went after the man of God and found him. So, hinanap niya yung man of God. Nakita niya. And sabi niya po dun sa verse 14, and went after the man of God and found him sitting under an oak and said unto him, art thou the man of God that camest from Judah? And he said, I am. And he said unto him, come home with me and eat bread. And he said, I may not return with thee, or go in with thee, neither will I eat bread nor drink water with thee in this place. For it was said to me by the word of the Lord, that thou shalt eat no bread nor drink water there, nor turn again to go by the way that thou camest. So naninindigan pa rin yung man of God. But, sabi niya doon sa verse 18, and he said unto him, I am a prophet also. Diba? Yun yung mga tao nagsusol winning, ay yung mga pastor na, pastor ko eh. Diba? Uy, pastor din ako. Okay? And I am a prophet also, that as thou art, and an angel spake unto me by the word of the Lord, saying, bring him back with thee into thine house, and that he may eat bread and drink water. But he lied unto him. Notice, nagsinungaling po yung prophet, yung old prophet, dun sa man of God. Verse 19. So he went back with him and did eat. So nauto yung yung man of God. So he went back with him, and he did eat bread in his house, and drank water. And it came to pass, as they sat at the table, that the word of the Lord came unto the prophet, that brought him back. And he cried unto the man of God that came from Judah, saying, Thus saith the Lord, for as much as thou hast disobeyed the mouth of the Lord, and hast not kept the commandment which the Lord thy God commanded thee, but camest back, and hast eaten bread, and drink water in the place of which the Lord did say unto thee, eat no bread, and drink no water, thy carcass shall not come unto the sepulchre of thy fathers. And it came to pass, after that he had eaten, and after he had drunk, that he settled for him the ass, to wit, for the prophet. Gusto ko pong tingnan niyo po yung word na yun, for the prophet whom he had brought back. And when he was gone, a lion met him by the way, and slew him, and his carcass was cast into the way, and the ass stood by it. The lion stood by the carcass. Himay muna natin yung part na yun ng kwento. Kasi gusto ko po maunawaan po ninyo na yung una po, nagsinungaling yung old prophet. Okay? So, obviously, mali yun. Okay? Pero ito namang isa, nagpauto. And the reason why I want you to understand this is kahit na gaano ka pa kagaling, what I want you to understand is that the Bible teaches that wherefore let him that thinketh he standeth take heed lest he fall. So, ibig sabihin, kahit na sa tingin mo magaling ka na, katulad dito man of God, I mean, what in the world? Ang linaw-linaw. At nakita natin in-apply niya yung word of God. Na ang Diyos, ang sabi niya, hindi siya kakain, hindi siya iinom, hanggat hindi siya makaalis. Tapos dumating lang tong prophet na to, at ang sabi lang ng prophet, an angel spake unto me. What's interesting is, ang sabi dun at angel, at kung titingnan nyo yung mga kulto sa Pilipinas, lahat nagsimula sa angel. Di ba? Mormons, right? And things like that. So kung kayo maniniwala sa isang angel, okay? Hindi ko sinasabing pag ang pangalan ng asawa nyo ay angel, huwag kayo maniniwala. But what I'm saying is, kung angel as in angel messenger, okay, huwag po kayo maniniwala po doon. But, another interesting thing na gusto ko pumunawaan, makita nyo po rito, is the fact na nung bumalik sila para doon sa bahay nung man of God, or nung old prophet, yung propeta mismo, yung old prophet, nakarinig ng salita ng Diyos, at kinondemn niya yung man of God. Sabi niya doon sa verse number
So verse number 21, and he cried unto the man of God that came from Judah, saying, Thus saith the Lord, for as much as thou hast disobeyed the mouth of the Lord, and hast not kept the commandment of the Lord thy God commanded, which the Lord thy God commanded thee, but camest back, and hast eaten bread and drink water in the place of which the Lord thy God did say to thee, Eat no bread and drink no water, thy carcass shall not come into the sepulchre of thy fathers. So ginamit naman ng Diyos yung old prophet para i-condemn yung man of God. Okay? Kasi hindi siya sumunod. Tapos pansinin niyo yung verse 23. Sabi doon, pagkatapos kumain, nung prophet, nung man of God. And it came to pass after he, the man of God, had eaten bread, and after he, the man of God, had drink, and that he, yung old prophet po ito, that he settled for him, sino yung him? Yung man of God, the as to wit, for the prophet. Anong tawag dun sa man of God? Prophet. Ano yung gusto nang ipakita sa atin ng Bible dito? Na naging kapareho na siya ng old prophet. Dati old man siya. Pero dati man of God siya. Pero ngayon, dahil siya ay nag-associate doon sa old prophet na nagsinungaling, na hindi naman talagang ginagamit ng Diyos and things like that. Hindi na siya yung man of God, siya na yung prophet. Bakit? Kasi ganun po ang mangyayari. At ang tingin ko po, and what I want you to see is the fact na ang lesson po ng chapter na to, na kapag kayo, nakisalamuha kayo sa isang tao or sa isang organisasyon na hindi nyo technically kapareho ng paniniwala, eventually magiging katulad kanila. It's a good thing, let's say for example, na mahatak natin yung mga Mormons, maging katulad sila ng, salvation by faith through grace and things like that. I mean, sana, pero hindi mangyayari yun. Malamang sa malamang kapag ikaw nakipag-yoke up ka sa mga Mormons or something like that, baka maging Mormons ka din. Okay? And here's the thing. Okay? Let me just say this. Kung Baptist ka at nakikipag-hook up ka sa mga CCF or sa mga Victory or something like that, like for example, gumagawa kayo ng same events, eventually magiging CCF ka din. Or magiging Victory ka din. Why? Kasi kung makikita natin dito sa kwento na number one, okay, na man of God siya, pero nung siya ay niloko at dinala siya doon, hindi na siya tinawag the man of God, he's already a prophet. Okay? Verse 25. Sabi po doon, so siya, in short, siya po ay nalapa. Okay? Namatay po yung man of God. Tapos, pansinin niyo po yung hypocrisy ng old prophet. Sabi po doon, and behold, men passed by and saw the carcass cast in the way, and the land standing by the carcass, and came and told it in the city where the old prophet dwelt. And when the prophet that brought him back from the way heard thereof, and he said, It is the man of God who was disobedient unto the Lord, unto the word of the Lord, because you lied. Diba? So nakikita ninyo, kinondemn niya na yung man of God. Teka lang, sino ba ang naging dahilan kung bakit siya nag-disobey? Kasi niloko mo, right? Kasi nagsinungaling ka. So ibig sabihin, itong old prophet na to, wala siya talagang technically pakialam doon sa man of God. Okay? Pero ang hiling niya, papansinin po ninyo, ano ko na lang po kasi medyo mahaba na po yung preaching. Pero kung titingnan niyo po doon, sabi niya po sa verse 31, sabi niya, ito yung bilin niya, and it came to pass after he had buried him, yung man of God, and he spake to his son, saying, When I am dead, then bury me in the sepulchre wherein the man of God is buried, lay my bones beside his bones. So, ang bilin niya, dun sa kanyang mga anak, na kapag ako namatay, gusto ko ilibing mo rin ako sa man of God. Makikita niyo po yung hypocrisy in the sense, kasi number one, kinokondemn niya yung man of God na nag-disobey siya sa word of the Lord, sa word of God. Pero at the same time, nagluluksa siya kunyari sa man of God, doon sa pagkamatay ng man of God. Okay? Now, gusto ko lang po muna makita po ninyo yung essence kung bakit importante po yung kwento na to. Kasi again, what I want you to say is, what I want you to see is the fact na ito po yung last straw ni King Jeroboam. And because nag-fail yung man of God, pansinin po ninyo sa bandang dulo, verse 33, sabi po doon, after this thing, Jeroboam returned not from his evil way, but
made again of the lowest of the people priest of the high places. Whosoever would, he consecrated him, and he became one of the priests of the high places. And this thing became sin unto the house of Jeroboam, even to cut it off and to destroy it from off the face of the earth. So makikita natin, dahil nag-fail yung man of God, nagtuloy-tuloy yung kasalanan ni Jeroboam. So yun yung big effect na mangyayari kapag tinigilan po natin yung hard preaching against sin. Right? Kung mawawala po yung man of God at mawawala po yung mga katulad ng man of God na nagko-condemn kay Jeroboam na, oy, mali yung ginagawa mo, okay, eventually, yung sosyedad po natin ay papangit, hindi po siya magiging maganda, magiging makasalanan po siya. Kaya kung kayo po nagtatanong kung bakit ganito po ang sitwasyon ng Pilipinas ngayon, number one, gusto ko po maunawaan po ninyo, hindi po siya 100% kasalanan ng mga politiko ngayon. Okay? Na hindi ko sinasabing hindi nila kasalanan. Okay? Ang sinasabi ko lang is the fact na hindi po siya 100% na kasalanan ng politiko, kung sino mang politiko yan. Kasi number one, may problema po is the church. Kasi for so long, yung maraming po mga Bible Baptists and things like that, they don't preach hard against sin. And in fact, kapag tumayo ka sa likod ng pulpito nila and you preach hard against sin, magtataka pa sila, Brad, bakit ka sumisigaw? Brad, bakit ang init na mo naman? Pwede mo namang ipaliwanag yung mga verses na kalmado ka lang. Bakit kailangan mo sumigaw? No, because you need to, sabi ng Bible, cry aloud, spare not, and lift up your voice, and show my people their transgressions. Bakit? Kasi sabi ng Bible, kailangan mo utos ng Bible, cry aloud. Like, ako, hindi naman, bakit ko ba isasayangan yung boses kung sumigaw-sigaw dito, kung hindi naman kailangan, right? So, ang question, so yun po yung epekto, okay, nung ginawa nung old prophet. Pero, ito po yung gusto ko maunawaan po ninyo. Kasi, ang point ko, again, ano bang klase ng Christianity ang gusto ninyong i-promote? Ano ba yung idea behind the self-serving Christianity na tinuturo ng maraming mga tao na some of them ina-associate siya sa atin? Huy, pareho lang naman tayong Baptist eh. Huy, pareho lang naman tayong Christian eh. 'Di ba? Pero ano yung motive doon? Punta po kayo ng 2 Kings 23. 2 Kings chapter 23. Doon po tayo magsasarado sa 2 Kings chapter 23. Kasi natandaan nyo po yung sa first part po ng chapter 13, binigay po yung prophecy ni Josiah. And sabi doon, na yung mga pare na magsaserve doon sa altar, right? At yung mga tao na nag-serve before doon sa altar na yon, siya ay lahat sila sisirain ni Josiah, right? So ano yung naging motive? Bakit itong old prophet na to, bakit pa siya nakialam? Kasi, di ba, ang tanong doon, kung iisipin mo yung kwento, bakit ka pa nakialam? Bakit hindi ka nalang nanahimik? Bakit mo pa kailangan puntahan yung man of God, lokohin siya, pabalikin siya, para mamatay, para magkunya-kunyarihan kang, kawawa naman yung man of God, hindi kasi siya sumunod sa Diyos, and things like that. Gusto kong i-honor siya, ha? Kapag namatay ako, ilibing niyo din ako sa tabi niya, ha? Kasi hindi ko siya pwedeng kalimutan, kasi kapatid ko siya, eh. Pero drama lang yun. Alam niyo kung bakit? Tingnan niyo po to. Ito yung fulfillment ng prophecy sa first part ng 1 Kings chapter 13. 2 Kings chapter 23, verse 15. Sabi po doon, moreover, the altar that was at Bethel, so napansin po ninyo, yun yung altar na sinasabi ng man of God, and the high place which Jeroboam the son of Nebat, who made Israel to sin, hath made, and both that altar and the high place he break down. Sino nag-break down nun? Si Josiah na po ito. Pagbabasahin niyo po sa verse 1. And burned the high place, and stamped it small to powder, and burned the grove. So, sinunog niya. Finulfill niya yung prophecy. And tingnan niyo po yung verse 16. And as Josiah turned himself, he spied the sepulchres that were in their mount, that were there in the mount, and sent
and took the bones out of the sepulchre, and burned them upon the altar, and polluted it, according to the word of the Lord, which the man of God proclaimed, who proclaimed these words. So sabi niya, pati yung mga sepulchre, yung mga nicho nitong mga tao na nag-serve sa altar na to, sinira niya. Bakit importante yon? Kasi yun yung alaala na tong mga tao na to na buhay sila. Kaya sila pinreserve for about so many years. Tapos sabi doon, nakita niya yung libingan ng man of God. Verse 17, and he said, what title is that I see? And the man of the city told him, it is the sepulchre of the man of God, which came from Judah, and proclaimed these things that thou hast done against the altar of Bethel. And he said, let him alone, let no man move his bones. So they let his bones alone, and the bones of the prophet that came out of Samaria. So ano yung dahilan kung bakit siya bakit pa lumabas yung old prophet? Kasi gusto niyang wag siyang masira. Gusto niyang wag siyang sumama doon sa pagsira ng sepulkro, ng mga nicho, ng mga false prophet na sisirain ni Josiah. So ang ginawa niya, teka lang, ayoko masira yung mga buto ko. So nag-compromise siya. Question, sino yung iniisip niya? Sarili niya? And here's the thing, and let me just say this, kung kayo magko-compromise, hindi po yung, kasi pwede naman tayong mag-compromise para mas marami tayong magawa sa Diyos. Ito sasabihin ko sa inyo, ang iniisip nyo lang po sarili po ninyo. Because of the fact na nakita natin sa kwento na hindi po yun yung purpose ng old prophet. Wala na siyang pakialam. In fact, I believe that guy is a false prophet, he's a reprobate, pero sinira niya lang yung man of God. Why? Para sa kanyang pansariling kagustuhan, para sa kanyang benefit. And here's the thing, hindi po yun yung Christianity na gusto ko pong makita. Sapagkat ang totoong Christianity is something that doesn't serve me, it serves other people. It serves my kids as I serve my kids as their father, and I serve other people through soul winning. Yun ang Christianity na dapat na hindi po puro tungkol sa akin, hindi po puro tungkol sa kung ano yung mabe-benefit ko, kundi kung ano yung kaya kong gawin para sa ibang tao. Let's pray. Dear Heavenly Father, Lord, thank you, Panginoon, sa araw po ito na pinagkaloob niyo po sa amin. Hopefully, Lord God, na kami po, Panginoon, ay bigyan po ninyo ng wisdom, Panginoon, sa pamamagitan ng ipong salita. Tulungan niyo po kami, Lord God, na wag po kami, Panginoon, na humanap, Panginoon, ng Christianity na comfortable, na kami, Panginoon, ay humanap ng Christianity na magsaserve lang po, Panginoon, para sa benefit po namin. Kami po, Panginoon, tulungan niyo po na maglingkod sa inyo, na isipin po na, Panginoon, kapakanan ng ibang mga tao, ang kaluluwa po nila kung saan po sila pupunta bago po kami, Panginoon, bago po namin hanapin yung comfort po ng aming po mga sarili. We understand, Lord God, na mahirap po itong bagay po na ito, but we know, Lord God, that by your grace, kami po, Panginoon, ay makakapag-kilos na naaayon sa inyong kagustuhan, Panginoon. Bless nyo po, Panginoon, yung soul winning po namin, Lord God. Bless nyo rin po, Panginoon, yung Verity Baptist Church dito sa Cavite, Panginoon. We pray, Lord God, na bless nyo po, Panginoon, yung mga members po namin na magkaroon ng magandang trabaho, makapag-provide po sila, Panginoon, ng maayos sa kanila po mga pamilya. At the same time, Panginoon, na kami po, Lord God, ay makapag-serve, Panginoon, patuloy sa inyo, Panginoon. Patawarin niyo po kami, Panginoon, sa inyong pagkukulan. Christ name I pray. Amen.